You listen and you don't need to judge, part 2. So, eto na nga, naalala ko, 4th year high school din ako nito. Tapos, yung oras ng klase namin is 1 p.m. to 8 p.m. Tapos, sinusundo kami ng parents namin ng 8 p.m. para medyo safe nga naman yung pag-uwi namin. So, alas 8 ng gabi, it's either si mama or si papa nakaabang na dun sa gate para sunduin kami. Tapos, itong tropa ko, nagsabi na sa akin na, uy, bukas magkakating tayo may pupuntahan tayo. Tapos ako naman, syempre na-excite ako kasi hindi nga ako nakakagala, diba? Kumbaga parang, uhaw kami sa mga galaan, uhaw kami sa mga paglabas-labas ng bahay. So sabi ko, sige, pagkakataon ko nang makagala, go tayo dyan, sabi ko. Tapos nung nagpapaalam ako dun sa kapatid ko, kasi kaklase ko siya, bali sabay kaming nag-high school, sabay kami ng level ng pag-aaral. Mabait kasi yon, kaya hindi ko yung masyado sinasama pag may mga kalokohan akong ginagawa nung high school. Ayokong madamay siya. Kung meron mang dapat mabugbog, ako lang kasi ayoko siyang idamay sa mga kalokohan ko. So, yun nga, sabi ko sa kanya, bukas magkakating kami ha. Huwag kang maingay kina mama at papa. So, sabi niya, paano? Alas 8, susunduin tayo nun, baka mamaya wala ka. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Bago mag-alas 8, nandito na ako. Hindi nila mahalata yun, promise. So, eto na nga. Syempre, dahil planado siya, may dala rin akong extrang damit. Alangan namang uniform lang yung susuotin ko, diba? Syempre, magagala kami. Tapos, akala ko naman kung saan kami magagala. Akala ko doon lang kami sa palengke, o kaya doon sa tinatambayan naming may video okeyhan, o kaya sa bahay ng boyfriend niya. So, hindi ako masyadong natakot na magkakating kasi malapit lang naman. Nahote, alam niyo ba kung saan kami pumunta? Sa Metropolis lang naman na ngayon ay Star Mall na. Sabi ko sa kanya, wala akong pamasahe papunta dyan. Alam mo naman na magkano lang naman ang baon ko. Sa akin, huwag kang mag-alala, pinag-ipunan ko to, may pamasahe tayo, akong bahala sa'yo. Aba, edi sabi ko, edi go, tara! So ayun na nga, nakagala na nga kami. Pinakilala niya ako sa mga tropa niya na taga-Alabang. Tapos na doon kami, naglibot-libot kami sa Star Mall. So, syempre, hindi naman pwedeng nagagala kami na naka-uniform kasi masisita kami ng guard. So, nabihis muna kami sa CR nga. Tapos, yung backpack namin na dala-dala or yung gamit namin sa school, iniwan namin sa grocery. Tapos, kapalit nun, di ba yung may number? So, parang nag-grocery kami pero iniwan lang talaga namin yung mga gamit namin dun sa counter o dun sa may baggage nga na naiwanan ng mga gamit. Nakamit ko nga yung mga tropa niya tapos nagkayayaan na mag-inuman daw kami doon sa likod ng bahay nila, sa likod ng Star Mall. Bali, may tabing release yun eh. So, doon yung bahay ng mga tropa niya. Di, sumama nga kami. No? Pero syempre, bago kami sumama, kinuha nga muna namin yung gamit namin tapos binalik namin yung number. Di ba kala mo na grocery talaga? Tapos nung nandoon na kami, edi shot na. Ang pagkakatanda ko pa nga ay gin, pineapple nga yung iniinom namin. Parang feeling ko nga na-betchin kami kasi nahilo talaga ako kaagad. No? Sabi ko, umiinom naman ako pero ba't ganito? Parang ang bilis kong malasing. Tapos tinapat pa talaga yung electric fan sa akin. So talaga mahihilo ka talaga. De eto na, hindi na ako makabangon. Galit na yung tropa ko. Sabi niya, ano ka ba? Sabi ko siya, huwag kang maglalasing maigi kasi uuwi pa tayo, mahalata tayo niyan, ganyan. Tapos sa sobrang kalasingan ko, alam niyo ba yung pamasahe namin pa uwi na wala pa sa bulsa ko. Hindi ko alam kung dinukutan din ba ako ng mga tropa niya or kung nakita man nila, hindi na nila binalik. So wala kami pamasahe pa uwi. Buti na lang tong tropa ko, nung nandun na kami sa may Star Mall, marami siyang kakilalang driver na dun nga sa mga jeep na pakarmola. Yung papa niya kasi driver ng jeep, so maraming kakilala rin na anak siya nung driver nga. So, nakalibre kami ng pamasahe pa uwi. Alas 11 na ng gabi yun. So, wala na. Ibig sabihin, nag-aalburuto na yung mga gulang ko. Nasaan na ako? Kasi alas 8 lang. Tapos, alas 11 na wala pa rin ako. Hindi ako mahanap. Tapos, yung kapatid ko doon namumutla na kasi hindi niya alam ano sasabihin niya. Magkaklase kami, pero bakit wala ako sa klase? At hindi niya alam kung nasaan ako. Ayaw niya akong isumbong, ayaw niya sabihin kung sino yung kasama ko kasi takot na takot nga siya na baka nga bugbugin ako ng magulang ko. So yun nga, nag-alas 12 na, dumiretso kami doon sa bahay ng tropa ko. Sabi ko dito na lang ako makikitulog kasi wala na eh, kumbaga alas 11 na, alas 12 na, tapos kung uuwi pa ako, panigurado pagagalitan ako, di isagad na natin, pagagalitan din naman ako, di dito na ako matulog, bukas na ako bahalang mag-explain. So di nga yun, maya may mga may kumakatok sa kanila. Hinahanap siya. Kasi nga, ang dami na daw palang pinuntahan ng mga kaibigan ko. Wala doon ako. Kaya,
yung last na tropa ko, yun na lang yung last ng tao na pupuntahan nila na siguradong baka kasama ako. Noong mga panahon na yun, hindi pa nga uso yung cellphone. So, talagang mano-mano kang maghahanap ng tao, mano-mano mong pupuntahan yung mga kaibigan ng mga anak mo para malaman mo kung nasaan talaga ang anak mo. Ayun nga, nakita nga na nandun ako, nakahiga sa kanila, ang sarap ng higa ko. So, kinakabahan ako kasi ramdam ko yung galit ng nanay ko pero hindi siya nagsasalita, hindi niya ako pinapagalitan kasi nga syempre parang makaka-iskandalo nga naman dun sa bahay ng kaibigan ko. Alam mo ba kung saan ako binugbog? Doon, malapit sa iskinitang pauwi sa amin. Ramdam ko yung sakit at galit ng nanay ko sa akin sa pagbubugbog. Alam mo habang naglalakad kami, bawat salita may karugtong talagang pananabunot sa akin. So hinayaan ko lang kasi kasalanan ko deserve ko yun Then ayun nga, nakarating na nga kami sa bahay, hindi pa natapos ang bugbugan. Yung tatay ko naman, galit na galit sa akin. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman ako binugbog ng tatay ko. Alam niya nang ginawa niya sa akin. Meron siyang sinuot sa leeg ko na parang sukatan. Basta para siyang tali na isusukat daw kung malalaman daw kung ang babae virgin pa rin daw. Sabi ng papa ko, ay ka dito, susukatin ko, baka mamaya nagalaw ka na ng mga lalaki, ganyan-ganyan. Sabi ko, walang ganon pa, hindi ako ganon. Inuman lang, walang ganon. Tapos ito pa, hindi pa natapos dun. Sabi ng mama ko, huwag mong papupuntahin yan ditong tropa mo bawal na yan dito. As in talaga na-ban siya. Siguro 2 taon o 3 taon bago siya pwede nang pumunta sa amin. Tapos sabi nung mama ko, kung ganyan ka ng ganyan, dapat doon ka na lang sa Japan, doon ka na lang magtrabaho. Gusto mo palang gala ng gala At least doon, malaki ang kita. Gumagano na yung mama ko sa akin. Tapos nagsasorry ako sa kapatid ko kasi talagang nakita ko kung paano siya nag-alala talaga sa akin ng sobra na hindi ko man lang naisip na baka siya yung mapagalitan. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman siya inano ng magulang ko. Ako talaga yung bugbog sarado nung araw na yon. Pero hindi naman ako nagsisi na ginawa ko yon kahit na naging pasaway ako. Kasi minsan sa buhay natin, tatawanan na lang talaga natin yung mga kagagahan pinagagawa natin sa buhay. Pero nga, binigay ko naman din yung gusto ng magulang ko. So, yun nga, natapos ko naman yung 4th year high school nang hindi sila na mamblema ng subject, na bagsak yung grades ko. Hindi naman. Binigay ko naman yung hiling nila na mairaos ko yung high school. Kaya tayo, mapapaisip na lang tayo na ang dami rin pala natin mga kagagahang pinagagawa sa buhay, lalo yung high school life. Sobrang saya talaga ng buhay ko nung high school. Talagang the best talaga sa akin ng high school life, promise. Ayan you listen and don't judge.